dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Darby Co. Pinakakasuhan ng plunder, graft at direct bribery ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Romualdez haharap daw sa investigasyon ng malinis. Buhaya ka! Ako ang nagsimula nitong lahat. Isapod kang buhaya! Arrest warrant laban kay Cook at pang opisyal ng DPWH at SunWest Corporation. Inanunsyo ng Pangulo. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato. Walang sinasanto. Bot-bot ni mo! Mga negosyante nangalampag kung kailan may mapapanagot sa mga nagnakaw mula sa kabanang bayan. Pagsisiguro muli ni DPWH Secretary Vince Dizon, no matter who they are. exclusive. Tatlong nagkakasang ng minor de edad. Nalambak sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite. Isa pang exclusive. Lalong pagnanakaw sa imus ng tinaguriang thermite gun na pigilan. Kabilang interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakataklang desisyonan ng ICC Appeals Chamber sa November 28. Mexico! Fatima Bosch ng Mexico na nakasagutan ang National Director ng Miss Universe Thailand, kinoronahan Miss Universe 2025. Pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo, itinanghal namang third runner-up. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Load muna kayo ng balita, at dating guys. Congressman Darby Co. Kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan, inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado ng ito, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinili nila ang mga testimonya ni Orly Gutierrez na nag-deliver daw siya ng malalaking cash sa mga bahay ni Romualdez sa nakatutok si Salima Recto. Gidalugdog na, guys! Bongtong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresista si Zaldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na. I-mariban ko sa iyo kasi with mariban, pwede akong mag-tweet and e-wallet. Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Sabog ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 milyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa SunWest Incorporated at Hightone Construction. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresista Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi ng referendum na to ay dun sa relationship na yun, no, nangyari itong mga ibang kontrata nito. Nagsasabi tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa tatlong recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ng kasong plunder sina Romualdez at Co. pati graft at
at direct bribery. Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant niko na si Orly Gutesa. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-malatang cash na may lamang milyon-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez ng speaker pa ito. At dahil ito, nangangating pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ito sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At kung Facebook video, former Congressman sabi ko, hindi po yun sinumpa. Humarap doon sa ICI si Congressman Romualdez, pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat na nasa national budget at masunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay sa madaling sa akin. Hindi pwede yun. Eh, sinumpaan ka rin vote. Tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course, Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumalang pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Tanggalin mo lang lahat ng binadget ng DPWH, 1.7 trillion. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang series nun, 1.7 trillion Bot nimo. was spent for flood control alone. Kaya naman sa tingin ng mga dating magistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have made the Napoles without seem like a chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Kaya sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice ang parang kamutangitang sadyang mahirap litisin ng plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any student of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. Kaya dapat daw malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Lacra, nakatutok 24 oras. Haharapin daw ni dating House Speaker Martin Romualdez nang may malinis na konsyensya Bot-bot. ang investigasyon ng Ombudsman. Tiwala rin daw siyang magiging patas ito. Nakatutok si Tina Pangaliban Pérez. Tiniyak ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharap siya sa investigasyon ng Ombudsman na malinis ang konsyensya. Ito'y matapos irekomenda ng DPWH at Independent Commission on Infrastructure sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga reklamong plunder, graft at bribery laban kina Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Abogado ni Romualdez ang nagbasa ng kanyang pahayag. I willingly submitted myself to the ICI fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, I was sought for credible evidence ever 60 to
siyang magsasagawa ang ombudsman ng patas na investigasyon. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Ayon sa kanyang abogado, nasa NCR lang si Romualdez at patuloy raw na ginagampanan ng trabaho bilang kinatawa ng Leyte First District. Yes, he's just around. He's just around. Yes, yes. I just, this is a new one. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko na nasa labas ng bansa simula pa Ba, noong Hulyo. kailan Dahil sa GMA yan? Integrated News, Anong kailan? Sina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. Anong kailan? At bukod sa kakaharaping dagdag kasong plunder, Anong kailan pinagsasabi mo? inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inalabas ng arrest warrant laban kay Zaldico. Anong kailan ang pinagsasabi mo? DPWH at SunWest Corporation. Kaugnay po yan sa naunang isinasang kaso dahil sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. At nagbabalik live si Salima Recta. Salima. Vicky, ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo nag-anunsong may warrant of arrest na si dating ako dito Party List Representative Zaldico at iba pa mula sa Sandigan Bayan. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Bot-bot ni mo! Haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Hindi ko na babasahin. Pero makikita naman ninyo sa phone ninyo. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. Pasado alas 4 ng hapon ng i-upload ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page ang may warrant of arrest na laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation na pagmamayari ng Pangulong. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aaresto rin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Artes na constitution at 2,000 staff para sa umalis sa standard na 289 million peso na full-time project sa Nauhan Oriental Mindoro. Kasama po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal, medyo manag na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng aking mga kababayan. Ngunit nagbunga na ang resulta ang mga pasensya ninyo. Sa impormasyon na kuha ng GMA Integrated News, nakitaan ng Sandigan Bayan 6 million ng probable cause ang kasong conversation. Dahil nagpas sa 8.8 million pesos sa threshold, walang nirekomendang bail ang special prosecutor ng ombudsman. Nasabay ng warrant, naglabas ka rin ng full department order ng korte para sa lahat ng akusado. Sa ibang pangyayari, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang mga law enforcement agencies ay inaatasan agad ang patupasan sa warrant para mapangalap ang mga akusado sa korte. Ayon naman kay Interior Secretary Jorge Cruzia, at sa kanilang monitoring, nasa nagkakaroon ito sa mga araw. May Interpol new notice na ito at mag-a-apply ng gobyerno para sa red notice na may arrest warrant na ang dating kongressista. Hindi ko na pagkabasa. Japan, hindi wala pa kami dito kasi sa mga Okay, pero linawin natin, nung umuwi siya ng Pilipinas, nag-US po siya. US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. We will know po as soon as the immigration authorities all over the world will be na. Pagaman ang susunod na habang ng pamahalaan ay hindi siguro pinakitan sila na ang salat ng passport ito. Pinag-aaralan na ngayon kung paano mapapabalik sa bansa ito dahil sa income ng DILG, may hawak din daw ito na Portuguese passport. Ang wrong intelligence is that we have a Portuguese passport. Alam mo yung golden visa, I think
Hindi ba naman yung friend, ba't ang alam namin galing ng Portuguese passport? Ang ibig sabihin nun, Secretary, Ibig sabihin, if you acquire the passport before the commission of the crime, Portugal will protect you. But because after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. may diplomatic arrangement na gano'n ng Pilipinas at Portugal. Portugal define na rules nila para wala silang fugitives na magkatama sa kanila. Ang PNP, Martes Parao may nakapwentong mga tracker team para sa mga aarestuhin. May teams rin daw na pupunta sa mga bahay nito. Tumatagaling sa mga nakuha ng dokumento ng DND Integrated News, makikita na bukod sa warrant of arrest ay naglabas na rin ng full departure order ang 5th at 7th Division ng Sandigan Bayan para yan sa 16 na akusado sa 5th Division kasama na si Ho. At isa naman para kay Ho sa 7th Division. Ayon naman kay Acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio ng Campus Jr., masusing nakikipag-ugnayan ng PNP sa Sandigan Bayan at sa iba pang ahensya para sa maayos at naaayon sa batas na pagsilbi ng mga arrest warrant. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na kautusan para sa pagkakansila ng pasaporte nito. Dati nang sinabi ng Ombudsman na kailangan mo nang lumabas ng arrest warrant para kay Ko bago nila ito mahiling sa korte. Ganyan ang latest bilangan dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Maraming salamat sa iyo, Kalima. Muli sa pagkaiwalay ng operasyon sa Las Marinas, Cavite, ang tatlong sakot umano sa panglagahasa. Ang dalawa ng abuso umano ng grade 9 student, habang ang isa, step-sister, ang piniktima. Nakatulog si John Consuga. Exclusive! Masakay na sana ng tricycle ang ilan sa mga suspect ng maharap na operatiba ng Indian Establishment Division 4A sa Marinas, Cavite. Arestado ang dalawa sa 4 suspect dahil sa pang-aabuso sa isang grade 9 student. Tumpong na biktima, nagpunta siya at kanyang nobyo sa bahay ng kanyang kaibigan at doon nagsinuman. Pero biglaran na ng emergency ang kanyang nobyo kung kaya sinigyan nitong agad bumalik. Nag-iwan sa bahay mag-isa ang biktima. Itong mga suspect na naiwan na kaibigan nila, ginagamit ng marijuana itong biktima natin hanggang sa mahilo at makatulog yung biktima natin kung nagpa-medical and tingnan natin kita na nagkaroon nga ng damage. Ang unang tinutugin ang dalawang lupang suspect. Sunod pa rin, walang kawalaan sa pang-rate suspect na matagal na pinaghahanap ng Indian Establishment Division 4A. Ang suspect, pinabusong malo ang kanyang step-sister. Nangyari naman ito, kung ismay na biktima ang kanyang bumuwing awang OFW at sa ibang bahay na nakatira. Hindi na umuwi itong victim natin dun sa bahay ng tatay dun na natulog ng gabi yun. Bigla na lang nagising itong biktima natin at sinakpan ng kamay ng suspect yung bibig ng biktima saka sinigawa na itong marunarunan na tunay na ito. Sasaktan mo sa rin natin. Kung nilang ito talagang makakit. Kaya narinig yung anak mo. Kalaban-laban ako yung hindi natin ngayon. Ito po. Parang wala ito pang mag-tulong ko pa. Wala kang pahayag ng mga direkto. Kinatuhan natin sila ng statutory rape. Novel po ito. Itong statutory rape na pinay natin. Nagsunuwa naman ng project lahat ang PRO4A sa mga komunidad na may mataas na insidente ng mga gasa para mapaalalahanan ang mga magulang at mga bata paano makiwas sa krimen ito. Para sa PRO4A, John Consulta, nakatulong 24 horas. Inanunsyo ng International Criminal Court o ICC na ilalagay ito sa mag-associate ang desisyon sa asilan batay sa unang Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang pagmaya. Matatandaan ng Duterte, dinastura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang dinig ng Duterte na palayain muna siya habang dinig-dinig ang kanyang kaso. Katwiran ng Pre-Trial Chamber, kailangan
sigurong dadalo sa mga pagdinig ng dating Pangulo, pero mula sa simula, kinikwestiyo ang kanyang pagkakatinig na tinawag niyang kidnapping. Sabi ng Apoy Duterte sa desisyon, inis na walang kayang tumakas o bumalik sa politika ang dating Pangulo at hiling lang itong makalapok sa pagdinig sa kanya habang nasa lugar na nararapat sa kanyang kalingkuran. Sa dokumentong nilabas ng accused chain, sinabing ang desisyon sa apela ni Duterte ay ilalahad sa open court sa susunod na Biyernes ng umaga, November 28, alas 5:20 ng hapon dito sa Pilipinas. Kami ang tangkang panlulunok ng isang grupo sa dalawang bangko sa Imus Cavite. Nabisto kasi ang ginawa nilang bukay at nahuli ang tatlo o walang miyembro. Nakatutok si Marisol at naman exclusive. Pinasok ng mga otoridad ang tayo nito sa Imus Cavite. Nasa ilalim ito mismo ng kalsada. Nasyempohan ng mga nagpapatrol ng mga barangay na lumabas muna rito ang tatlong lalaki na kanilang kinaresto. Talo ng polo ma'am, kaya po nila nasita. Nagkataon po yung mga pulsan habang hinahabol po nila ng patrol ng papatrol. Nakahin po sila ng tulong ang tao. Nakakasami po yung balak ng thermite gun na Nakasukit ang dalawang bangko. Sa tingin ng mga pulis, nasa 4 na metro lang ang layo ng kanilang nabutan. Na-recover ng mga pulis at lukay na tamo ang mga gamit ng buko. Gaya ng hydraulic jack. base po dun sa habang nga po ng umay na 40 meters is more like mga 2 possibilities po na yung sinarbaho po naman. May posibilidad po ma'am na may nauna ng team nila na nagukay doon. Ganito pong ating nahuli. Ito na lang po yung sigurong team na mismong papasok na po doon sa bangko. Dapat sila ng Google Rangers. Dati limang ganita ang layo ng butas mula sa isang bangko. Nasa 4 na ganito naman ang layo nito sa isa pang bangko. Pwede na isa sa mga bangko. Hindi na nila na pumasok sa ginawang pangyayari. Pumasok kami yung kasi malaking tubig hindi kaya ko malindigan ko kami mo kung papasok kami sa maliliit na buto hindi naman kaya mo doon kami sa malaking butas. Dahil dyan, umano daw sila. Dito na sila natsyempohan na nagpapatrolya ang mga taga-barangay. Ano yung nahuli sila? Sa kasama ng kapulit ko. Ito yung aamin nila yung sa Akin na lang. kayo ay Ganito din. Patuloy ang pagtuloy sa kanilang kasama. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nagkain ang hapon ni dating Pampanga Mayor Alice Go ng gustong manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory.